Ngayon mga bossing, kung gaano po paiba-iba ang Vice Presidente, eto nagagalit na din si General Torre. Doon sa mga DDS, mga Gaya ng pagka-fake news mga fake news daw, yung mga DDS vloggers. Mga nagpapakalat daw mga kababayan, ng walang katotohanang balita. Alam niyo sa kanila, napapansin ko, nakikiano yung mga DDS ayon sa aking puting bubwit, ayon sa aking ganito, ganyan. Yung tipo bang mga ganon, yung akala mo yung mga measures, pero wala naman. Nag-iimbento lang nung mga iba-vlog nila. Mahirap na laban yan, mga chong, mga chang. Napakahirap na laban po, mga kababayan, yung nasa panig ka ng kasinungalingan. Bakit po? Yung katotohanan, mahirap burahin yan Mahirap humburahin yan No? Habang ikaw ay nabubuhay, tumatakbo sa utak mo yan Tatatak sa utak mo yan yung kasinungalingan po, nawawala agad yan Hanggang sa mabubuko ka. Boss Mark, paano kung mauunahan naman sila na mag-file ng yung sinasabi mo dyan doon sa impeachment, paano kung merong peking impeachment na magpasok? Pwede din yun, no? Pero saka natin sagutin yan, no? Hindi ko pa alam ang isasagot ko kung paano pwede nilang gawin. Kasi pwede yun Pwede yun, mga kababayan, na magsasubmit ng impeachment yung ibang mga kampo para lang para mukhang meron ng nauna. So ngayon, yung Congress ulit, magsasubmit, sasabihin na naman sasabihin na naman po nung kampo ni Sara, naku, ayan, multiple impeachment na naman po ang ginawa ninyo. May 1 year ba ng impeachment? Disqualify na naman. Saka natin yan. Iisipin ko, pag natulog ako mamaya, iisipin ko kung ano pwede isagot dyan. O ngayon, General Torre, bakbakan mo yung mga may banil sa kilikili. Uy! Hindi kasi yung mga, lagi ko naalala yung may banil sa kilikili. Kasi mga kababayan, yung magbo-boxing si General Torre tsaka si Baste panay ba na to ng mga DDS Nakataas kasi yung kamay ni General Torre ng ganon. Tapos ang sabi ng mga DDS, baba mo na yan, ang baho. Sabi, putik na yan. Hinahamon si General Torre nung isang vlogger. Meron pang bit-bit na mga bigas. Ewan ko kung bigas ba yun, kung anong sako-sako yun, putik na yan. Nakita nyo itong suot ko? No, nakita nyo itong suot ko? Maputi to. Wala akong makuha dito na na pwedeng basta, no? Ang lalakas ng loob na magsabi na mabaho daw si General Torre. Ang puti-puti na kilikili ni General Torre, yung isang vlogger nila. Kahit alam niyo yung pangkayod ng yelo kapag kayo bumibili ng halo-halo. Pag tayo bumibili ng halo-halo, lalo na diyan sa Tondo, sa kanto ng Coral. Doon kay aling kung nakalimutan ko na pangalan noon, kakayurin ng anak niya. Kahit yata kayo rin ng panghalo-halo yun, pangyelo, mga kababayan, hirap po matanggal ng banil ng putang. Sorry. Napigilan ko ang sarili ko. Ito na, present na ako, Boss Mark, sabi ni Jester Natividad. Game! General Torre, banat! Ingay nito. Uy, may utang ako sa iyo, 2. Na mamayang gabi, ha? Mamayang gabi. Game. Wala talaga sa Pilipinas yan. Kaya tumigil-tigil na yung mga DDS trolls na yan, na wala nang maibatong issue sa ating gobyerno. Gagawa na lang ng kung ano-anong kwento. Hindi, simula pa lang naman lahat yan. Gawa-gawang kwento na lang yan Di ba, mga kababayan? Gawa-gawang kwento na lang yan, mga Boss Chief Amo, sir. Simula po, inumpisahan nung kanilang leader na ang dating Pangulong Duterte, anak ng Tokwa, unang tayo po ng entablado ng Mautog. Unang tayo ng entablado ng Mautog.
bumanat, may adik tayong presidente. Hinanapan ng ebidensya, walang maipakita. Di ba? Kinabukasan, ang sabi, antibiotic man lang yung aking sabi. Di ba? Ganon. Kasi nasoplak ho ng PIDEA. Ang sabi ng PIDEA, naku, wala po sa listahan namin ang ating Pangulo. Walang ganon ho. Lahat na. Lahat na. Ginaya na nila, puro paninira na lang po kay Presidente, paninira na lang po sa gobyerno. Alam nyo, mas lalo akong naniniwala doon sa sinabi nung anak ni Juan Ponce Enrile, na si Katrina Ponce Enrile ho, mga bossing, na na may pondong ibinabayad ang China, no, sa mga kapwa natin Pilipino para yung mga kapwa natin Pilipino na yon ang manira po sa ating gobyerno para tayo mismo mag-away-away, para tayo mismo ho, pahinain natin ng gobyerno natin at yung China, manonood lang, ganun lang. Pag mahinang-mahina na po, pilay na po ang gobyerno natin, saka aatake ang mga yan. Magaling mag-training yung China sa paggawa ng fake news para masira si PBBM. Tingnan nyo nga lang ho, yung nagkabanggaan nilang barko. Di ba? Dalawang barko nila nagkabanggaan. Sabi, kasalanan daw ho ng Pilipinas. Magbayad daw ho ang Pilipinas kasi nagkabanggaan ang barko nila. Mga gunggong ata yung mga yun eh. Hindi sila marunong mag-drive tapos Pilipinas ang pagbabayarin. Hanggat andyan si General Torre, di makakaporma ang mga gustong manira sa admin. Tsaka si Barbie, hindi din makakaporma. Wala yun si Barbie. No? Elena Capistrano, nakarma po sila, Boss Mark. Yung dalawang barko. Di ba? Si Barbie, si Barbie wala na. Naka na yun Naka dalawang beses na yun kay General Torre, mga kababayan. Una, sasampalin. Wala, hindi nagawa. Ngayon, yung bugbog naman, wala pa din no. Hindi pinalagan. Sa halip, umalis ng bansa, natakot. Gaya ng pagka-fake news na kanilang idolo. Proud pa sila. Di ba? Wala na yata makuhang lehitimong issue itong mga kritiko ng ating gobyerno. Lahat mga kritiko ng presidente, kung ano-ano na lang pinagsasabi. Kung ano-ano pinagsasabi. Tsaka ho yan, mga bossing, ang hilig po niyang mga yan, yung tipo ho ba na yung kala mo may mga source talaga sila, ayon po sa akin puting bubwit. Lahat po nagaya kay Maharlika. Sinabi ni Maharlika, nako, yung puting aha, si Daryl Yap at si Amy Marcos daw ho. Nilalaglag ni Maharlika. At eto, madami pa pong ilalaglag si Maharlika, mga bossing chipamo, sir. Sabi ni Lani, yabang lang yun. Hilig nilang ganun. Hindi sila gumaya sa atin. No? Lahat ho halos ng ating topic per day, mga kababayan, lahat po yan ay kinukuha natin doon sa mga mainstream media, sa malalaking mga media, News 5, ABS-CBN News, GMA7, Net 25. Net 25. No? Dati kumukuha ako doon ng mga topic at re-reaction ako, pero parang ngayon, parang hindi, wala na ako ng gana eh. No? Pinagtatanggol si Digong eh. Anyway, tuloy. Kritiko ng PNP, gagawa na lang ng kwento. Pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Talagang may na-aksidente dyan. May na-aksidente dyan, panoorin natin. Tapos, Bisaya ang pagkalagay. Ginagawang Bisaya pa. Bisaya, ano kaya yun? Mga ano yan? Buwa. Tingnan nga natin. Kunwari, Pilipino. Ang problema, nasa Indonesia yan. Oo. Hilig niyang ang hilig niyang mga yan, na ganyan ho, mga bossing. No? Minsan nga, Duterte daw ho eh. Lalo na yung mga mautog nila, yung mga EDSA nila, knock-knock pa. Kukuha ng video sa ibang bansa.
na ang dami, may mga pag zoom mo yung mga ano, yung mga bandera na dala-dala nila, mga taga Indonesia, mga taga kung saan-saan no. Tapos sasabihin, lalagyan nila nung boses na sumisigaw sila, Duterte! Duterte! Kasi mga kababayan, pagka magrarally sila at kapag ka magmamautog sila, walang pumupunta. Kaya ang ginagawa nila, ganun. Yung mga fake news, yung mga, kunyari, madaming pumupunta sa kanilang mga mautog. O eto, yan, ang hilig nila doon sa mga ibang bansa kumukuha. Yung Dubai Fun Run, tama si Shiro Kansaki, dahil kulay berde, sabi nung kaibigan natin na si Banat Boy, mga kababayan. Sabi, ay hindi, dito sa amin yan, ginanap. Kasi green yung kulay ng damit. So, nakita natin, Dubai nga.